Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion ni Pastor Russell Ocampo. At may topic po tayo for today na kanino ka patay na patay. At mayroon tayong concept na sinless perfection. Sinless perfection teaches that believers can become completely free from sin in their life. But Scripture disagree. Will Christian grow in holiness? No one is sinless until glorification. Even Paul admitted he had not reached perfection but pressed on toward the goal. Though sin power is broken in Christ, its presence remains. True perfection awaits eternity when Christ returns and we are fully confirmed to His image. At may kita po natin ito sa Colossians chapter 3 verse 5. Ang sabi po dito, put to death, therefore, whatever belongs to your eternity, nature, sexual immorality, impromptu lust, evil and desire, and greed, which is idolatry. At sa Tagalog po, patayin nyo ang mga anumang makalugpan na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa at makisakim na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, we are sinners saved by grace. So tayo po pala yung mga kasalanan na kung saan isinave tayo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At sa second teaching po natin, we are called to die to self everything. So, tinawag tayo ng Panginoon para mamatay sa mga kasalanan natin araw-araw at sa sarili natin. Patayin yung mga kasalanan sa loob ng sarili natin. Ngayon naman sa third teaching natin, we will made perfect at the resurrection. So, magiging perfecto tayo after ng mga kasalanan natin sa pamagitan ng pagre-resurrect sa ating Panginoon. At ngayon naman sa ating application, first application, die to self daily and surrender your will to God. So, patayin natin palagi yung mga kasalanan. Sinabi po dito na kailangan natin mamatay sa mga kasalanan natin araw-araw at surrender natin lahat yun sa Panginoon, lahat ng kasalanan natin. At ngayon naman sa ating second application, do your best everything for God's glory. So, gawin mo palagi mga best mo para sa kapurihan sa ating Panginoon. Ngayon naman sa ating third application, depend fully on Holy Spirit for improvement. So, palagi tayo mag-rely sa Holy Spirit ng ating Panginoon para na rin sa empowerment ng puso ng Diyos natin. At ngayon naman sa ating discussion, what does it mean for you personally to die daily? Ay yung mga kasalanan na kailangan natin patayin sa puso natin dahil doon makikita natin yung mga kasalanan natin is kailangan